my comrades see the signal waving in the sky. Reinforcements now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming, just a signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. See the glorious banner waving, hear the trumpet blow. In our leader's name we triumph over every foe. Hold the fort, for I am coming, just a signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. A stanza. Fierce and long the battle rages, but our help is near. Onward comes our great commander, cheer, my comrades, cheer. Hold the fort, for I am coming, yes, a signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. Manatili lang po kayo nakatayo at sunod po natin awitin, I am resolved. Awitin po natin, I am resolved. Sambron, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, this have alert my sight. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Last stanza. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Muli po natin awitin, till the storm passes by. Awitin po natin, till the storm passes by. First time run, sing. In the dark of the midnight, have I oft hid my face, while the storm howls above me, and there's no hiding place. The crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever
from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to cry, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storm never darken the skies. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Last stanza. When the long night has ended and the storms come no more, let me stand in thy presence on that bright, peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Okay, manatili po tayong nakatayo at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na narito naglilingkod sa inyo Panginoon. Dalangin po namin na kayong patuloy na manguna sa maghapong to. Anumang abala sa mga oras na ito Panginoon ay pawiin mo. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang aming Trucksgiving mamayang hapon. Kayo po manguna dito. Kayo po ang magbigay ng magandang panahon. At ganoon din po, nilalapit din po namin yung pong aming mga kapatid. Lalo na po yung mga may dinaramdam sa kanilang kalusugan. Kayo pong humipo sa kanilang pisikal na pangatawan at sila po ay pagalingin niyo po ng lubusan. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patawad sa mga pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po tayong lahat. Kayo pala, tawagin po natin yung pong ating choir.
In every heart that we face, Christ's faithful servants must embrace the truth that times misunderstood. Life is not fair, but God is good. And may the sunset alive when you think this storm is strife, when we fighting tempest low and sorrows where the peace below. Space is to live is Christ, to die is gain. To live is Christ, to die is gain. To live is Christ, to die is gain. To live is wrong. To live is wrong. To live is wrong. To die is gain. To live is wrong. Is gain. Praise God that makes us know, and all the sea, this fear is gone. Rejoice for Christ, our risen King, has conquered death and Christ is King. To live is God, to die is gain. Okay, sunod po natin ang scripture reading. Tawagin po natin si Brother Simon. Magandang umaga po sa ating lahat.
Tayo po tumayo at ibuklat po ating Biblia sa Genesis chapter 6. Nulit ko po, tayo po lahat ay tumayo at buklatin po ang ating Biblia sa Genesis chapter 6. Alternate reading po tayo. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. And sabay-sabay po tayo sa verse 22. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. And take thou unto thee of all the flood that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be food for thee and for them. Sabay-sabay po tayo sa verse 22. Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Okay, makakaupo muna tayo. At yan. Bago po tayo umawit ng The Bible Stand, babatiin ko muna yung may birthday ngayon. Happy birthday kay Sister Eunice, kay Sister Andrea, at babatiin ko na rin yung may birthday sa Wednesday. Si Sister Erna, saka si Brother Roque. Happy birthday sa inyong apat. Kala ninyo, makakaligtas kayo. Hindi ko natatanungin yung mga edad ninyo. Alam ko naman. Okay. Hindi, pwede namang magbaon. Magbaon kami. Okay, tumayo po tayong lahat para awitin po natin ang The Bible Stand.
Okay, the Bible stand begin. The Bible stands like a rock and doubted me the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal and the glow with the light so blind. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stand. Okay, kunin po natin ang ating mga Bible. Lagay po natin sa ating dibdib. At bigkasin po natin ang the Bible stand. Okay, begin. This is my Bible. The Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the happiness of the believers, and the doom of sinners. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. Okay? Manatili po tayo nakatayo at tawagin po natin yung pong ating pastor para po sa ilang announcement sa umagang ito. Scripture reading na po tayo para minsan tayo. Dito po tayo sa Revelation chapter 2, verse 12 to verse number 17. Series po ito na message concerning the 7 churches at Asia. And this morning, I pray to the Lord and ask wisdom sapagkat medyo mainit-init po ang ating church sa tatalakay ngayong umaga. The church at Pergamos, the compromising church. Last week, ang ganda po ng testimony ng church at Smyrna, no? Bagamat pinipersecute sila, but they have an enduring faith. They suffer the persecution. They serve the Lord faithfully until they die. And this morning, ay pupunta po tayo sa isang church na may rebuke ang Panginoong Jesucristo, the church at Pergamos. Are you there in verse number 12? I'll be reading verse 12 and responsive reading po tayo in verse number 17. Let's read this all together. And to the angel of the church in Pergamos. Ulitin ko po, no, wherever the Bible says angel refers to the pastor of the church. Write these things, saith he, which hath the sharp sword with 2 edges. For I have few things against thee. Ang Panginoong Jesucristo po yung nagre-rebuke sa church, ano? Siya po yung nagsasalita po dito. And because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, what taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Altogether, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the verse 16 po pala. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Altogether in verse number 17, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no one knoweth, saving he that receiveth. Tayo manalangin, tulungan niyo po kayo, Panginoon, as your word. May your name alone be the one to lifted up and magnified in our midst. Ito na po amin sinasabi, dinadalangin in Christ most precious name I pray. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Let me encourage our young people to avoid using our cell phones. Amen. Ano po? Pag Sunday, it's the Lord's Day, let's be focused on what's the focus on the preaching and the Word of God. Amen po ba? Kaya po, isang taon na rin po simula nung ako po'y
nagsabi sa bahay namin that every Sunday we will not bring our cell phones here. Ako po'y walang dalang cellphone. Si Jowash, walang dalang cellphone. Ano po? Wala rin pong, I believe, wala rin dala si Jemima. May dala ka ba, Jemima? Inactive, hindi ginagamit. And happy birthday, honey. Enjoy na lang natin sa October. Meron na po kaming flight details. Binigyan na po ng sekretary ng church kagabi sa amin. And we will be leaving the Philippines October 2 to October 13. At ang pupuntahan po naming bansa ay Taiwan. At it was well sponsored. Wala po kaming binayaran. At may nag-express na kapatiran po. At i-accommodate kami ng church po doon this coming October 2 to October 13. 2 Sundays po ako mawala, kaya i-arrange ko po yung schedule ng mga preachers po natin. So please continue to pray, ano po, na patuloy na manguna. It was not a vacation dahil meron po akong 3 itinerary sa 3 missionaries. 2 po doon, sinusuportahan na natin. Yung isa po doon, i-start na nating suportahan. And it's such a privilege that for the first time, makita ko po ng real ng tunay yung mga mission field. Kaya po it's an encouragement as a pastor na makita po yung mga missionaries po natin doon sa ibang bansa kung paano ho sila nag-i-start, nagso-soul winning, ibang environment na po ito. Kaya po salamat po sa Panginoon for the privilege. And let's continue to pray sa atin pong soul winning mamaya. Pag-pray ho natin, may mga babalikan kaming bahay sa Lupao dahil willing sila for Bible study. Mga na-soul winning po namin ni Mrs. kahapon. And we asked them kung willing sila. Ipapakilala namin si Pastor Mertz para may masimulan na po mga pamilya. Kaya salamat po. Napakaganda ng panahon kahapon. No? Kaya naisip ko, maganda pala yung mga ganong oras, umaga. No? Sapagkat yung tao ay sila ay ready po na makipag-usap. So, pag-pray po natin yung ating mission sa Lupao, that the Lord will continue to add people. Ang Diyos naman yung nagdadagdag ng tao po sa kanyang gawain. And pag-pray din po natin lahat ng ating po mga ministry. Okay? Matagal-tagal po itong aking nagawang message this morning. Just bear with me. At panalangin natin mabuti because it's may sinasabi nga yung mga negosyante, whenever they sell an expensive item, they always say, this is not a market for everyone. Merong minamarket ito, sabi po nilang mga negosyante. Kamahal naman yan. Steak lang, halagang 10,000 hanggang 40,000. Sabihin ng mga negosyante, meron lang kasing minamarket ito. And, brothers and sisters, salamat na lamang po na ang Word of God is for everyone. Wala po itong minamarket na matataas sa tao, mababa. Ang Word of God is para sa lahat. But since the Lord impressed upon my heart to do the series of messages about the churches at Asia, expository message, it may sound boring to the new believers, but it is a treasure to those who are growing in the faith. Kaya po, ang akin pong prayer sa Panginoon ay unawain niyo po with understanding as we go detail by detail through the verses of the Scripture. Dahil sa edad po natin magka-34 na po this coming December, we need more expository preachings. Amen po ba? Kailangan natin ng mga malalalim na preaching na makapagpapalakas po sa ating pong pananampalataya. Now this morning, ang atin pong pag-uusapan is the church at Pergamos. Now, punta ho tayo. Ito pong 7 churches at Asia. Binabanggit ko pong paulit-ulit. It's the modern day Turkey. Diyan po nakalocate yung 7 churches po na binabanggit po sa Revelation, which is nung nag-umpisa nga po tayo, we started in the church at Ephesus, tumaas tayo, papunta sa Smyrna, at itong Pergamos, mas mataas po ito.
sa itaas po itong parte ng Smyrna, na kung saan itong Turkey, meron po itong ancient name na Anatolia, na which is sakop po ito ng former Greek Empire, na sakop po ito nung time na naging predominant po ang kingdom po ni Alexander the Great, Hellenistic period, that later on nakuha po ng Roman Empire. Noong time po sa Bible, particularly sa Book of Revelation, sakop na po ito ng Roman Empire. Pero po ngayon, sa time natin ngayon, ito po'y Turkey. Yung buong lupain po na yan. Pero yung mga Roman remains, yung mga Roman ruins, I should say, meron pa pong, makikita pa po natin dyan, yung mga theater, yung mga archaeological evidence, facts, na nandyan pa rin po sila, nakatayo pa rin yung mga temples of their gods and goddesses. At ngayong umaga mga kapatid, pag-usapan po natin yung church at Pergamos. I believe I have some pictures para mas madali ho nating ma-imagine po yung 7 churches po rito kung maipapakita po ngayong umaga po ito. At sapagkat 2 days na pong walang internet dito sa church, bukas siguro namin pupuntahan, nakapag-submit na kami ng report, wala pa rin po hindi pa rin dumarating yung ating internet connection, kaya baka ipi-pre-recorded video na lamang po yung live stream natin simula kanina, tapos i-upload na lamang po. Kaya pasensya na sa ating mga sumusubaybay sa ibang bansa, mga kapatiran natin, hindi nila pansamantala mo na makikita. Okay po, may papakita ba? Kung hindi, okay lang. Wala. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Alam niyo po, ito pong Pergamos, di ba ang Smyrna last week, nakita natin, coastal area po ito, tabing dagat, Aegean Sea. Ito pong Pergamos ay mountainous. Mataas na lugar po ito mga kapatid. At may kita ho natin to na situated in Mysia, in the Roman province, and positioned 335 meters high. And may kita po natin mga kapatid sa Panginoon, ang problema po sa Pergamos or Pergamum, na ngayon po'y Bergamo ang tawag sa kanya, it is the center of 4 idolatrous cults. Sentro po ito ng 4 na cults. Ito po yung worship of their gods and goddesses. Si Zeus, si Dionysius, Asclepius, and Athena. Sa inyo po nag-aaral sa high school and college, sa pag-aaral po ninyo yung mga Greek and Roman mythology, perhaps nakaka-relate po kayo rito. Ito po yung majority at yung predominant during those times in the Bible. Sino po ba si Zeus? Kilala po ng mga nag-ML to eh. Sino ba? Yung mga naglalaro dyan ng Dota. Si Zeus. Sino po ba ito sa mga nanonood ng mga pelikula? Kailan po ninyo si Zeus? The King of the Gods, the ruler of the Mount Olympus. Actually, nabanggit po si Zeus sa Bible po in Acts chapter 14, verse number 12 to 13. Ang pangalan po niya doon si Jupiter. At sa Bible pa man po, may mga worship na ng mga taong ito, yung mga mythology. At talagang sinesentrolay pananambahan po sa mga yan. Makita ho natin mga kapatid, si Zeus. Yan po yung una. Pangalawa, si Dionysius. Sino po ito? It is also known as Bacchus. Hindi po yung energy drink ha. God of wine, God of fertility, God of theater. Sino po si Asclepius? The Greek god of medicine and healing. Po si Athena, Greek goddess of wisdom, warfare, and crops. Ito pong 4 po na cults na ito, yung most predominant religion and cults, sinamahan pa po ng mga emperor worship. Kasi nga po sabi ko sa inyo last week, ito pong Turkey or Asia Minor, yung mga Romano po, sinasamba nila yung mga emperor nila sa nakaraan. And it is equal with Lord. Yan po, ganyan lang ina-admire yung kanila po mga emperor. Pergamum was a city that was called the city where Satan has his throne. Nabasa pa natin ito kanina sa Revelation chapter 2, where Satan dwell, where Satan sit. Surrounded by worship of Satan, worship of Roman Emperor as God,
At in the church in Pergamum, ang maganda po, sabi ho dito mga sa Revelation, they refuse to renounce their faith. Nakakatuwa po na sabi ng Panginoon Jesucristo, the way He deal this church, I know thy works. Ano po? Even where Satan sit, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith. Magaling din mag-review kang Panginoon, no? Pinuri niya muna. Nakita ko yung faith ninyo, talagang pinanghawakan ninyo na mabuti. Hindi ninyo ni-renounce yung faith na meron kay Kristo, yung mga doctrines na ituro from the Lord Jesus Christ through the apostles, through our fathers, and through the churches na ituro pa yan. Hindi ninyo yan tinalikuran. Hindi ninyo yan ni-renounce. Pinanghawakan ninyo mahigpit yan. At may binabanggit po dito na Antipas, na napatay nga po siya for standing up for the faith. Sabi nga po dito, even Satan's worshiper martyred one of their members named Antipas. They stand firm against the strong pressures and temptations. Alam po ninyo, in our time today, napakabigat po ng temptation sa mga churches, and members, we need courage to stand up. If we are not courageous enough for stand for the faith, we will stand. Tingnan po natin, balik po tayo sa ating pambinasa in verse number 12. Sabi ng Panginoon, unto the angel of the church in Pergamos, write these things, saith he which hath the sharp sword with two edges. Sino po yung binabanggit po dito na siyang may hawak ng dalawang talim na espada? It refers to the Lord Jesus Christ. Siya po yung tinutukoy dito na mayroon siyang hawak na dalawang talim na espada. Tingnan po ninyo kung paano nagpakilala ang Panginoong Jesucristo sa magkakaibang mga churches. Dito po, sa verse number 1 of chapter 2, nagpakilala po ang Panginoong Jesucristo sa church at Ephesus. At paano po siya nagpakilala? As the one holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. It shows here that the Lord Jesus Christ is the founder and the authority and the one that is deciding and that has the power to decide when it comes to the church. Nakita natin sa church at Smyrna ang Panginoong Jesucristo, nagpakilala po. Kung mabasa ho natin sa verse number 8, unto the angel of the church in Smyrna, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. Nagpakilala ang Panginoon Jesucristo sa church at Smyrna as the resurrected Savior. He was dead and is alive. Pero pagdating po sa verse number 12, pakilala ang Panginoong Jesucristo na mayroon pong hawak na espada na may dalawang talim. Alam niyo po, what is the remark when someone hold a sword? Someone is about to go to war, is about to execute judgment. Amen? Ang mga Romano po, gumagamit po sila ng espada for authority and judgment. Pag meron pong ika-capital punishment. The Lord Jesus Christ, holding two-edged sword, represent God's ultimate authority and judgment. Hebrews 4:12, mababasa po natin yan. For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Ano niyo po yung masakit sa Word of God? It's sharp and it pierces us. Minsan po ang katotohanan ng salita po ng Diyos ay matalim at nakakapagsugat sa atin. Nakukuha po niyo mga kapatid? Yung kanyang rebuke, yung kanyang reproof sa atin. At alam niyo na po siguro ang gagawin ng Panginoon sa Kristo rito sapagkat ini-illustrate siya na may hawak po na may sword. He is about to execute judgment. Kasi po, maganda ipinakita po nila sa verse number 13. Pero may problema dito na pag-uusapan natin mamaya. It represents future separation of unbelievers from believers.
It shows that the unbelievers will never experience the eternal rewards of living in God's kingdom. Yes, maganda po yung pinakita ng church at Pergamos. They hold fast the name of the Lord. They did not deny the faith. Si Antipas nga po, hindi ko po kilala kung sino tong Antipas na binabanggit po rito sa Revelation chapter 2 verse number 13. But one thing is important, he is a faithful martyr. He died for the faith. Wala pong pinakitang background niya rito mga kapatid, pero pinakita yung kanyang ginawa, namatay siya para sa pananampalataya at pagtayo sa Panginoon. He did not renounce the faith, the teachings of the Lord Jesus Christ, to the extent that it cost his life. You know, some says that baka daw si Antipas is the pastor of the church in Pergamos. Some says he is just a member. Pero isa po yung importanteng bagay na nakita natin kay Antipas, he is a faithful martyr who never compromised his faith in the Lord Jesus Christ. Ako po yung nakakatawa po na po pwede pala na sa isang corrupt na church at compromising church, mayroong mga naging bungang mga faithful servant and preachers like Antipas. Alam niyo po, kung pupuntahan po natin ngayon ang mga Southern Baptist churches and Southern Baptist Convention, para silang Pentecostal at evangelical ngayon. Nakakalungkot lamang po kasi pag binasa ho ninyo yung history ng Southern Baptist Convention, ito mga Southern Baptist churches, lahat po ng mga fire preachers, soul winners, evangelists, pastors, well-known pastors are from the Southern Baptist Conventions, even the Bible Baptist churches. Galing po sa Southern Baptist. Pero pag pupuntahan mo ngayon ang mga Southern Baptist, nakakalungkot po. Because they did not stay the same as they were before. Ito pong church at Pergamos, mga kapatid, may kita ho natin, no? Na meron po silang problema ho rito. Ito po, pupuntahan po natin sa verse number 13. The church is facing both external and internal problem. Maliban po sa nakalocate po ang church sa 4 temples ng mga binanggit po kaninang gods and goddesses. Kaya nga po binanggit po ito na lugar kung saan si Satan po nakaupo. Lugar kung saan si Satan po nakatrono. Ang problema po nila, punta ho tayo sa verse number 14. Pinuri po ng Panginoon, may martyr po sila. Si Antipas, pagdating sa verse number 14, I hope na nare-relay ko po yung message sa inyo ngayong umaga. Pagdating sa verse number 14, sabi ng Panginoon, pero meron akong nakita sa inyo. I have a few things against thee. Minsan maganda po itong paraan ng Panginoon na pag-rebuke. Alam mo, ang ganda ng pinapakita mo, kapatid. Talagang I'm a witness how you started in the faith. I've seen you grow here in the church. Nakita kita kung paano ka lumago, nag-umpisa from nothing. Kaya lang ito mga huli, may mga nakita ko sa iyo eh. Parang ganyan ho, Sabi ng Panginoon, hindi mahigpit niyong hinawakan ang aking pangalan, yung pananampalataya. Kaya kaso may nakita kong isa sa inyo eh. Ano po yung nakita po ng Panginoong Hesukristo sa kanila? Because thou hast there them. Meron kayong mga pinapapasok dyan ng mga tao. Dyan sa church ninyo. Sabi ho dyan. At sino po yung mga tao nito? That hold the doctrine of Balaam. May mga fellowship kayo, may mga sinasamahan kayong grupo, mayroon kayong mga kinakausap at nakikipag-partnership pa kayo na itong mga taong sinasamahan ninyo, hawak-hawak nila yung doctrine of Balaam. Mamaya pag-uusap natin, sino ba si Balaam sa Bible? Bakit ganyan dinescribe? At sino po ba si Balaam? Ito po binanggit po dyan, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. Na later on, siya rin po, si Balaam, ang nag-entice at ang nag-udyok sa Israel para magkasala sa harapan ng Diyos and to eat things, sacrifice and idols and to commit fornication. Maliban dyan, meron pa silang ikalawang grupong taong pinapapasok po sa church nila. In verse number 15. So thou hast also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate, sabi ng Panginoon.
kinakasama nyo dyan sa church nyo yung mga taong hawak-hawak yung doktrina ng mga Nicolaitans. Alam po ninyo, the Nicolaitans teaching, dito po sa Revelation chapter 2, na-link po yan sa story po ni Balaam. Si Balaam po, balik po tayo sa Bible po. Kung naalala po ninyo, si Balak, hari po ng Moabites, noong nakita niyang marami yung Israel na naka-pitch doon sa other side of the Moab, natitreaten siya, natatakot siya. Wala naman pong ginagawa yung mga taga-Israel, pero itong si King Balak, yung king ng mga Moabites, natitreaten siya sa presensya ng mga taga-Israel unto the other side of the Moab. Ngayon, ang ginawa niya, tinawag ang kanyang kinausap at hinanap yung prophet na sino? Si Balaam. By the way, si Balaam po ay tunay na propeta ng Panginoon. Anong gusto pong mangyari ni Balak? Sabi ni Balak, i-curse mo ang Israel. You curse them. Alam niyo po, sabi ni Balaam, hindi ko pwedeng i-curse yung tinawag ng Diyos na blessed. They are God's chosen people. How can I curse the people of God na sila'y pinili, they had been blessed by God and they are anointed by God? At first, tumatanggi po si Balaam. Pero yung na-offeran na, may ganyan eh. Kunyari may paninindigan, pero pag may pera ng pinag-uusapan, nag-iiba ng doctrinal statement. Yan po yung mga pinapapasok ng mga taga-Pergamo sa kanilang mga churches. Ano po? We still believe on separation, brothers and sisters. Si Balaam, sabi niya, hindi. Pero sabi ni Balak, may piniprepare ako sa iyong house made of gold and silver. A precious house. I will offer you all of this if you will curse Israel. Sabi niya, hindi. Kinaumagahan, nagpunta. Yan po yung mga Balaam spirit. Ipagpapalit po yung pananampalataya sa anumang offer ng sanlibutan pong ito. Especially the offer of Satan. At sino naman po ito mga Nicolaitans po nito mga kapatid? By the way, ito po si Balaam. Siya po yung kinaumaga, nagpunta siya, sakay-sakay po siya sa as niya. Para maikwento ko lamang po yung nangyari po. Din sa numbers po ito, kung di ko kakamali. Papunta po siya kay Balak, yung as niya, umiibang direksyon. Kasi, yung sinasakyan niyang as, nakikita yung angel of the Lord. Alam niyo mga kapatid sa payon, humantong sa time na sabi ni Balaam, bakit diyan ka papunta? Hinampas niya yung kanyang as. Tapos, humarang na may angel of the Lord. Tapos, nagpunta yung as sa makipot na pagitan na may mga walls. At sabi ng Bible, nadurog yung paa ni Balaam. Kita mo nga naman mga kapatid sa Panginoon, kailangan pa siyang i-redirect ng Diyos. Hindi nakikita ni Balaam, mabuti pa minsan yung hayop nakaka-discern ng kilos ng Panginoon. Itong si Balaam, nililihis na siya dahil ayaw ng Diyos, pupunta siya kay Balak para i-curse ang Israel. Hindi pa niya alam. Hinampas niya muli yung as. And for the third time, alam niyo po, nagsalta yung as, why hast thou smote me thrice? Ako yung noon mo pa sinasakyan. And you will kill me. Dahil hindi kita dinadala sa direction na gusto mong puntahan. Alam niyo mga kapatid, that was the time that God opened the eyes of Balaam. At nagpunta po si Balaam kay Balak, but instead of cursing Israel, he blessed them. Pero nakakalungkot, 10 chapters after that, ito pong tao din na to ang nag-udyok sa Israel na kumain po ng mga offerings idols at magkasala po ng fornication at adultery sa Israel later on. Kaya nakakalungkot mga kapatid. It is Balaam who led Israel into sin through idolatry and sexual immorality, suggesting a similar pattern of temptation and compromise. Ito pang ikalawang tao na kinakaharap po ng mga taga-Pergamos. Ito po mga Nicolaitans. Sino po ba ito mga to? Ito mga tao pong ito are professing believers. Sabi lang, Christian din kami, ligtas din kami. But they encourage sexual immorality and participation in idol practices, essentially promoting a form of antinomianism. Alam po niyo yung antinomianism? Na tayong mga Christians, pinalaya na tayo sa mga moral laws. Ligtas na tayo.
pwede na tayo magkasala. That are those who hold the doctrine of Nicolaitans. Bigyan ko po kayo ng verse na nami-misunderstood to ng marami ngayon. Galatians chapter 5 verse number 1. Mag-iingat po tayo na hindi po lahat ng mga churches na nagkuturo ng Word of God ay nag-i-stand pa rin po sa katuruan ng salita po ng Diyos. They quote the verse. Yes, they quote it. But it doesn't mean they quote the verse or they quote the Bible. They are living right. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Ganyan lang pinuputol yung verse eh. Malaya na tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Niligtas na tayo. Pinayaran na tayo sa kasalanan. Let us enjoy the freedom in the Lord. Wala nang moral boundaries. Wala nang moral laws. Pwede na tayong mamuhay sa gusto nating buhay na mangyari sapagkat malaya na tayo sa Panginoon. Yan ang Nicolaitans. Kaya galit na galit ang Diyos sa kanila. You know, pag sinabi pong antinomians, it is a belief that they were not bound by moral laws. Nowadays, ano po? Ang qualifications, bumababa. I don't know, pati nga sa politicians pero hindi ako dyan magpupunta. Even po sa mga pastors. Nowadays, you can preach behind the pulpit kahit naka-jeans ka lang, naka-t-shirt ka lang, go ahead, preach! Wasak pa! Meron pang ano dito, ang tawag ito, yung mga wasak na yan. Nakasombrero pa, Nakakalungkot po na hindi na po binigyan ng, hindi na ho natakot sa likuran ng pulpito. Na hindi po natin alam na ito po ay napakasagrado sa Panginoon. Pero even po yung mga mangangaral at mga preachers na wala na po ng standard sa panahon po natin ngayon, reflects the church at Pergamos. Hindi pa naman po sila ganon, pero ang sabi ng Panginoon, pinapapasok nyo sila. Uso po ngayon sa United States yung pwedeng rentahan ang church building for activities. I don't know if there is a church here in San Jose City or some other place that their building is open for rent. But iniisip ko, paano natin magagawang iparent ang building natin kung ito'y nilaan natin, pinaghandaan natin, pinagsakripisyohan natin, nagbuwis tayo ng pera ho rito, ng commitments po rito, paano natin magagawa itong paupahan lang if it is sanctified only for worship? Paano kayo mga uupo rito maglalaro ng bingo, sugal, ganyan, seminar? So we never do it, brothers and sisters. Sabi ng Panginoon, yes, hindi nga kayo ganyan. Hindi nga kayo, wala pa naman kayo sa punto na Bailamites kayo or Nicolaitans kayo, pero pinapapasok nyo sila. That's the danger of compromise, brothers and sisters. Ito yung nakita ng Panginoong Jesucristo dito po sa church at Pergamos. I have been reminded by this church, brothers and sisters, that even in the last days, kailangan mas maging strict tayo. Amen? Mas maging strict. Naniniwala pa rin po tayo sa separation. Members who listen, we still believe on the principle of separation and sanctification. What is separation? We must be separated from the principles of worldly system. We must live according to God's purpose. Pag sinabing we are sanctified, we are set apart. Ngayon po'y binili tayo ng Panginoon, ang layunin ng buhay natin ay para lang sa Panginoong Jesucristo, for the Lord's use, for the Lord's purpose, and for the Lord's will. Wala na pong iba pa, mga kapatid, sa Panginoon. We must separate from the world. We must separate from anything that corrupts our faith, corrupts our virtue as a Christian, corrupts our principles. Alam niyo po kung gaano kahirap ang trabaho ng pastor? Basahin niyo po ang Ephesians chapter 5, verse number 25 to 27. These doctrines, the doctrine of Balaam and the doctrine of Nicolaitans, are threat to the purity of the church. Basahin niyo po. Ephesians 5:25 to 27. Husbands,
Love your wives. Ano? Even as Christ loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Ito po ang pinakamahirap po. That he might present it to himself a glorious church. My work as a pastor is not only to preach, but in one of these days, when judgment comes, I may present Bible Baptist Church of San Jose City to the Lord Jesus Christ. Glorious, not having spot, hindi tayo nag-compromise. Makikita yan pagdating ng araw. Anong ginawa mo bilang pastor? Bakit ka nag-adapt na mga kung ano-ano mga programa dyan? Ano? Or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. To present the church of the Lord Jesus Christ one of these days, having no spot, blameless, without blemish, brothers and sisters. Kaya nakita po ninyo kung paano nire-remind ng Panginoong Yesus ang church at Pergamos. Punta na po tayo sa point number 1. Number 1, apostasy, starts with a small turn. Apostasy starts with a small turn. Amen? Tingnan po ninyo, 1 Timothy chapter 4, verse number 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. Meron talaga sa huling panahon, mag-iiba ng doktrina. Mag-iiba ng paniniwala. Kasama na rin, nag-iiba ng practice ang church nila. And I'm sad to say, some of them are Baptists. May mga Baptist, di mo malaman kung charismatic yung loob ng church nila. Mauunawaan ko, kung papasok ako sa church sa evangelical, nagsasayawan sila, nagtatalunan. Ganun kasi talaga ang practice nila eh. Are you with me? Hindi nakataka-taka ito. Kasi yun sila eh. Pentecostals, Charismatics, Evangelicals, and ito mga para-churches, mga modern churches nowadays, Hillsong Church, and a lot of them. It's not surprisingly na makita po silang ganun sila. But it is surprising pag nakita ka ng isang Bible Baptist na parang charismatic. Yun ang nakapagtataka mga kapatid. Nakukuha po ninyo? It starts with a small turn. Let me just catch your attention here. Labas ang mga magagaling sa math. Huwag ninyong iisipin, maliit lang naman ito, pastor eh. Maliit lang. Kung ikaw ay mayroong Cartesian plane, ayan, may X and Y ka, 2 perpendicular lines. Tapos, may kita po niya dyan, may mga decimals yan, Sa X, may 1, 2, 3, 4, 5, and then endless po yan. And pataas sa Y, may 1, 2, 3, 4, 5, or endless yung numbers. May kita natin dyan, yung angle, kapag nagsusulat ka ng mga lines po dyan, mag-start ka sa point of origin, sa 0. Pero pansin po ninyo, you start with a 0.5. 0.5 lang ang magalaw dyan. It seems straight. Straight pa rin yung line po niyan, pero habang lumalayo yan, nagkakaroon yan ng malaking gap. Nakukuha po ba ninyo ibig ko po sabihin? Nagkakaroon yan ng pagkakalayo sa original point of origin. Na huwag natin sasabihin na, Pastor, music lang naman yung pinilitan natin eh. Malaki ang bagay po yan. Hindi po natin alam na lahat ng mga nagsabi niya, nag-start lang din sila sa music. Are you with me? Drums lang naman, Pastor. Hindi naman siguro big deal kung maglagay tayo ng drums dyan. May spotlight na nga tayo. Po? Buti lang, hindi kulay blue, red, at green yan. Ano lang yan? White and warm. Mga kapatid sa Panginoon, malaki po yung niyan. Yung sasakyan nga lang na may kakaunting clearance, nakakapag-disgrasya yan pag bumibilis. Yung sasakyan nga lang na kakaunti lang yung may upod. Alam niyo po, pag hindi po pantay yung upod ng dalawang sasakyan, most especially pag gulong yan sa harap,
Kakaunting upod lang yan, pero pwede ka niyang iliko kung saan-saan na hindi mo makokontrol. Ano po? I'm trying to tell you, brothers and sisters, pag sinabi apostasy, yung mga nagsialisa na sa pananampalataya, yung mga nawala na sa tunay na katuruan, dating nasa tama, ngayon wala na sa tamang katuruan, it happens, brothers and sisters, and it starts with a small turn. Maliit lang. Nagsimula lang sila sa pakonti-konti. Pakonti-konting pagbabago. Ano po advice ni Apostle Paul kay Timothy? O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so-called, which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. And that's the reason why, as a pastor, I do not encourage you to have fellowship with people na hindi po tumatayo sa parehas sa katayuan mo, na tinatayuan mo sa salita. Because one of these days, hindi ka man nag-agree sa kanya, pero hindi mo napapansin na kukopya mo na din. Amen? Pastor, may mga katrabaho kami na hindi po yun ang aking pinupunto. Perhaps you know what I'm pointing about, right? Ano po? Magpapaturo ka ng Bible sa hindi natin kasama sa pananampalataya. Bible pa ang ipapaturo mo. Amen? Doon ka hihingi ng interpretation sa mga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, walang pumasama sa mga nasa social media, nasa live streaming na nagbibigay ng devotion, nag-preaching, but sometimes yung mga tao nandyan mga kapatid na nagbibigay po ng mga maling aral, walang accountability yan. Bakit po? Pag nalason ka ba sa maling katuruan, mapupuntahan mo ba sila? Are you with me? Nakumbinsi ka, sige, search ka na search sa mga ganito, mga talakayan, ano po, itanong mo kay ganito, itanong mo kay ganyan. Pag namali ka ba ng turo, pwede mo ba silang puntahan? Para i-clarify na tama yung nakuha mong doktrina. Kaya nga minsan po, hindi po din po ako agree sa mga joint fellowship, joint worship, ano po. Bakit po? Sipin mo, nag-iingat po ako most of the time pag may nagtatanong po sa aking mga members sa ibang mga Baptist churches. I'm telling them here, sabi ko, I can answer your question, pero ang pinakamagandang sagot, itanong mo sa pastor mo. Yun ang pinakamagandang sagot. Masasagot ko yan, pero mas maganda, itanong mo sa pastor mo. Amen? The church at Pergamos is a reminder what the last days would be like in every Bible-believing Baptist churches. Brothers and sisters, be thankful. Be thankful that our church, by the grace of God, has not yet drifted away from the teachings of the Lord Jesus Christ and the apostles. Are you glad that you are a member of this church? We might not be many, we are just few, but I believe with all my heart we have never yet drifted away. Something that I should treasure and you should treasure as well. Ano po? May maliit na church sa probinsya na they still preach harder and they still preach the truth of the Lord Jesus Christ and tama yung doktrina nila. You know, the truth cannot be defined by big buildings, big properties. Hindi po pwede, porkit may Coliseum, tama tinuturo. Porkit may arena, tama ang tinuturo. Right? Ano po? Kailan pa naging basihan yung accomplishment equates na yun din po yung tamang katuruan? A church nowadays that preaches and teaches what the Bible says is hard to come by. It means na para ng endangered species yung mga churches ngayon na tama yung katuruan. 12 o'clock na. Sa point number 1 pa lang po tayo.
What are those small turns that ends in apostasy? Ano ba yung mga small turns na yon? I don't know exactly. Perhaps the music we use in the church, diyan nag-start yan. Pastor, baguhin kaya natin yung music. Alam niyo po, kahapon magkausap kami ni Pastor Nomer sa Lupao. Merong isang, hindi ko bibigyan yung detalye pala, may isang Baptist church. Hindi ko alam kung malapit lang dito. Hindi ko sasabihin. Na ang kanilang congregational singing, hindi po hymn. Yung praise and worship. Yung tawag dyan alive, alive. And one parent, sabi nila, nagkausap sila ng pastor. Sabi nila, Pastor, gina-justify ng pastor na yon, bakit ganyan yung worship nila? Sabi niya, kasi yung mga kabataan namin, hindi na gusto yung mga old hymns eh. Yan, people, you listen to me. Ano po? Nakaka-boring bang kumanta ng old hymns? Ano? Gusto nyo, ibahin natin yung mga may konting rock, ganyan, may mga upbeat. Ganun ba gusto po rin nyo? Tapos, ito mga dinidisciple ko, ito na ngayon ang mga new generations of worship team, worship leaders. Wow, ganda ng pangalan, worship leader. Ano? Yung isa may hawak na gitara, yung isa may hawak na bass, yung isa drummer. Si Jehovah yung drummer siguro, no? These are the worship team. Tapos kapag Sunday morning dito, ang worship service natin, parang mayroon talagang palabas. Let us welcome our dear Reverend Pastor Dr. Joshua Pag. May parang entablado. Would you like to have that worship, brothers? But we will never do that. Why? We stick from the faith. Alam po ninyo, ang nagturo sa akin kumanta ng old hymn, my father. And who taught my father to sing old hymns? The American missionaries. And from where those American missionaries get that style of worship to sing hymn? From the scripture. Praise God, we still sing the Old Rugged Cross. Ano po? Old Rugged Cross is much, much more better than Yes, Lord. Ano yung po ibig ko sabihin? Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yun lang yun eh. Repeated multiple times. Amazing Grace is much, much more better than anything else you could hear nowadays. Ano po? Nakarinig na po ba kayo ng 7 words repeated 7 times? That is how praise and worship. Wala pong mali sa praise and worship. Tamang salita yan. Praise and worship. These are 2 biblical term. Pero tingnan naman po natin mga kapatid. The music that we sing here, the special numbers that they render here, are doctrinally sounded. Amen po ba? It's not emotionally driven. They are doctrinally sounded. Rich in wisdom. Amen? Alam niyo po, una, music lang eh. Sumunod na, version na ng Bible. Pastor, mahirap kasi intindihin tong King James eh. May mga die, may mga thou, may mga peradventure, thyself, and so on and so called. Mahirap eh. Kung kaya, yung madaling intindihin, yung mga ESB, NIV, mga ganyan. NIV, Never Inspired Version. Wag na ho kayo magtingin. We have a perfect book. We have the perfect Bible here, the King James Bible. We still believe that this book is inspired and preserved. Pag hindi tayo nag-ingat sa mga small terms na yan, una, music, pangalawa, version, ang susunod dyan, style of worship we adopt. Pastor, ang ganda kasi nito kasi patok sa kabataan itong klase ng worship na to. Gawin kaya natin. Patok nga sa kabataan, patok ba sa Diyos? Susunod po dyan, the types of program that attracts people to come. Gumawa kayo tayo, pastor, ng mga magagandang klaseng programa dito na makapag-i-invite na mga tao. Alam nyo, sabi ng Bible, if the Lord Jesus Christ will be lifted up, God will draw all men to Him. Gusto po natin ma-attract yung mga tao? Preach the gospel. Share the gospel of the Lord Jesus Christ. Be Christ-centered. And if the church is Christ-centered, God will draw men to Christ. Yun lamang po yun. Hindi natin kailangan gawan ng mga, ano po bang tawag dyan? Ng mga kapabaraanan pa.
Ano? Ano ba? Mga pabingo para sa pagsusaaki ng kaluluwa. Ano ba? Ano po? Iba't ibang mga bagay po eh. Alam niyo po, kapamaraan na lamang po yan ng tao kung minsan. Ano po? Sinasabi po, kinukot ito eh. By all means, ano nga natin? To the Jews, I became as a Jew. Why? Pastor, alam niyo po ba kung bakit ginanito ko yung haircut ko? Para ma-reach out ko yung mga may ganitong haircut. Baka maganda yung layunin mo, pero mali ka pamaraanan mo. Alam niyo ba, Pastor, kung bakit ako nagpatato? Para ma-reach out ko yung mga may tato. Alam niyo ba, Pastor, kung bakit may mga ganito yung panonood ko? Nagpaka-addict ako para ma-reach out ko yung mga addict. Ganda, galing ah. Magaling ka. Maganda yung motibo mo, kapatid, pero mali yung kapamaraanan mo. Hindi po sa ganyan ang tao makukuha. Sa faithful witnessing makukuha ang tao. Just share the gospel. Share the Lord Jesus Christ. The good news of salvation. Yung mga small terms, music, version ng Bible, style of worship, types of program, association, ito mahirap-hirap po. Ito po'y para sa akin din, I believe. Association we involve ourselves with. Some pastors never mind if biblical principles will be violated as long as it will bring success to the church. That's the danger of result-oriented at the expense of our biblical identity. Nag-a-adapt tayo ng paraan. Pastor, nung inadapt namin itong gantong programa, bless kami ng Panginoon. Blessing? Really? On what expense? Let me just ask you. Sa paanong paraan? Brothers and sisters, let us stick to our ancient landmark, which our fathers have set. They fought for it, they died for it, and let us stick to our biblical identity. Amen? Hindi porkit nagkaroon ka ng malalaking building dahil sa programang yan, biblical din. Salamat po. Our finances here, we just follow what the Word of God says. We have our commitment because in the Bible, people made a commitment. In 2 Corinthians chapter 8, we have our tithes and offerings. Plain at it is. Pero wala na tayong kung ano-ano pang klaseng programa. Alam niyo po, someone offered me years ago that I can make a letter of request to this international NGO at pwede lang bigyan ng sufficient amount for buildings and properties with no strings attached. There is only one requirement. What is that? SEC, registration. Naalala ko tuloy bigla ngayon. Mag-apply kaya tayo. Pero hindi na. We cannot afford. We cannot afford at the expense of our faith. We cannot afford it. May building nga tayo, compromiser naman tayo. Mabibili nga natin tong kabila. May pinagpalit naman tayong statement. Nakukuha niyo po ba ang aking ibig sabihin? Ang laki-laki ng building, ang ganda-ganda ng ating pong ministries, on what expense, meron tayong isang vital thing na pinagpalit para dyan. Delikado po yan. That is the doctrine of Balaam. Handang mag-compromise para sa pera. Ano po? Hindi ko pa naman na-experience yan. Sabi ko nga po, ito, one of my ambition. Personal po ito. Hindi po ito para sa church. If I will have a chance to preach in one of the churches in United States one day, for sure, I will not be begging, crying for help there. Tagalogin ko po. Kung magkakaroon ako ng chance sa one of these days na makapag-preach sa isa sa mga church po sa United States, sigurado, hindi ako hihingi at iiyak doon. I will challenge the people there. Kami nga sa Pilipinas, mahihirap kayo. Hindi nyo kaya? Are you with me? Nakakapag-suporta kami ng 120 missionaries with just few of us. And here,
You have a big crowd, thousands of members, and you cannot? Do you have faith? Kasi may mga iba, pag napunta, help us, naghihirap yung gawain namin sa Pilipinas, kahit hindi naman pala, pambihira naman. Di syempre, yung mga Amerika nahabag, nag-send ng $1. Yun pala, hindi naman pala yun yung sitwasyon talaga. Ano po? Hindi ko kaya yan. Yung may pagpapalit ka. Amen? I believe that we will continue this next week. Ano po? Apostasy starts with a small turn. Maliit lang po yan. Members, young people, malapit nang mamatay yung mga... Bir lang. Ulitin natin. Malapit na umuwi sa Panginoon ang mga pioneering members. Malapit na mamatay. Mali yata na sabi ko doon. Ano po? Tayong susunod. Malayo pa daw. By the grace of God, pinagpapatuloy pa din naman natin yung nasimulan natin kung paano tayo naging faithful sa Word of God. We stand, our faith, we never change kung ano tayo noon, ganun parang tayo ngayon. Yung kinakanta natin noon, kinakanta pa natin ngayon. Sana naman, pag kami naman generations ay nawala na rin, at yung mga susunod sa amin, sana naman wag magbago itong Bible Baptist Church of San Jose City. Amen? Sana wag magbago. Ano po? Kasi kung magbabago tayo, baka bumalik si pastor dito at pagsasampalin tayo. Ginawa ninyo? Pinaghirapan ko yun ng 30 years, binago lang ninyo ng ganun. Ano po? The church at Pergamos, apostasy starts with a small turn. Ano po? Let's pray to the Lord. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin to ngayon eh. Hindi naman pwedeng maging brag, hindi tayo magbabago. Paano pag dumating talaga yung panahon na may mga pumasok din po na mga tao kagaya ng mga pumasok sa church at Pergamos? We can never tell. We need the grace of God. Let us all stand up and let's pray. Heavenly Father, thank you for your message. Thank you for the rebuke that you have given us this morning. It is a serious message, O God. Nakita po namin yung inyong rebuke sa church at Pergamos. Tunay nga po na itong church po nito ito po yung inyong pagmamay-ari. At even our times right now, kung hindi man po kayo personally, gagamit po kayo ng paraan to rebuke the church. And salamat Panginoon sa inyong kabutihan po sa amin. We are not a mega church or a big church, Panginoon. But salamat po. You give us a church with few numbers of people who are willing to stand up for the faith. Hold fast your name. At hindi po magko-compromise, hindi po isa sa alang-alang yung amin pong landmark as a Bible-believing people. This morning, kayo na po mangusap at manguna sa bawat isa po sa amin. I know na kayo po'y kumilos sa puso po ng bawat isa, Panginoon. Narinig po namin ang mensahe, Panginoon. Nakita po namin yung kahalagahan ng tumatayo sa katotohanan even in the last days. We are in the last days, O God. Nakikita na po namin yung mga signs po nito where some depart from the faith. Some, in exchange of success, popularity, and wealth, pinagpalit po nila yung pananampalataya, Panginoon. Help us, O God, na hindi po kami magbago. Ano man, Panginoon, ang i-offer sa amin ng kaaway at ng sanlibutan pong ito. Kaya na po siyang kumilos at manguna. Ito na po amin sinasabi dinadalangin. And even as we have our invitation this morning, kaya na po siya mangusap at kumilos. And this we ask in Christ's most precious name I pray. Habang tayo na kayo ko, nakapikit, short invitation. I know the Lord spoke upon your heart this morning. Ano po? Now, this message does not intend to judge those non-Baptists, but to check ourselves. Alam po ninyo, dumarami yung trend. Dumarami yung mga bago ngayon. But let me just focus my invitation here. Will you commit that whatever happened,
you will not follow the trend? Will you commit that you will stay faithful to the Word of God? Pastor, I will stick to what the Word of God says. Do you have that heart this morning? Why don't you pray that? Kahit sa inyo lamang pong kinaupuan. Or if you want to come forward, the altar is open to come forward. But masasamahan niyo ba ako, members, to have a commitment that we will not change? We will never change our values, our principles, our doctrinal statements, our biblical principles. Why don't you pray that? We will stick to what the Word of God says. I'll give you time to pray this morning, to have a self-reflection, and to talk to the Lord. We need the help of God. Pwede nating sabihin kasi ngayon na, ay, hindi ako matutokso dyan. Hindi tayo tatamaan yan. Iba po, trumabaho ang kaaway. Tandaan po natin yan. Pag si Satan mismo ang trumabaho, it could shaken the faith of our people. Maari ngayon, hindi natin nararanasan yan. Pero pag trinabaho tayo ni Satan, let me just tell you this, it can shaken our faith. Pwede natin pagdudahan ng Diyos, pwede tayo magbago. Anytime, any moment. Kaya po, we need the grace of God. We need to pray. We need to check ourselves as well. I'll give you time to pray this morning. Heavenly Father, salamat po sa inyong reminder sa amin. Kasama po ako, kasama po ang buong congregation po ng Bible Baptist Church of San Jose City. You know, this rebuke primarily refers to me as a pastor. Kinausap niyo po ang pastor at Pergamos. You address the issue, Panginoon. At tulungan niyo rin po kayo, Panginoon, to be faithful until the end, hanggang sa dumating po kayo, we will present ourselves pure, without blemish, having no spots, having no wrinkle, kagaya po na binabanggit po ninyo in the book of Ephesians chapter 5. Thank you for your reminder, Panginoon. Kailangan po namin maging malakas in these last days, na kung saan ang mga nagkasabi ng katotohanan in the last days ay kinagagalitan po ng marami. Kaya na po ang kumilos sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And even as we proceed to our program this morning, kaya na po siya manguna, even with our giving of tithes and offerings, may bless the giver and the giver. In Christ's most precious name I pray. Amen.
Okay, tumayo po tayong lahat para po sa ating closing prayer sa tanghaling ito. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe na amin napakinggan sa umagang ito. At dalangin din po namin yung aming mga kapatid na magsisiuwi. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa daan. At ganoon din po sa aming sasalu-saluhan na pagkain. Basbasan niyo po ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ingatan niyo po kami, lalo na po yung aming mga kapatid na may mga sakit, kayo po manguna sa kanila. Patawad sa pagkukulang po namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.